Assalamualaikum. Ngayon ay tatalakayin natin ang Kabanata 33, ang huling matuwid. First of all, pamangyor ka no sarila pamakuha na din yung kasabuti kasi na apesa na din sibutin kadagan mabuti so kaya unahan yan. So ito, bismillah. Kabanata 33, ang huling matuwid. Maagang inahanda ni Simon ang kanyang hiyas at sandata. Magkasama sila ng Kapitan General patungong Espanya. Sa pag-alis ni Simon, kumalat ang hakang-hakang natatakot si Simon na maiwang mag-isa sapagkat baka paghigantian ng kanyang mga pinagsamantalan. Ang word na hakang na parang piyamamsa, parang kapuri-puri base sa search ko. So yun na nga, kumalat din ang balita ang papalit na general ay matuwid. May posibilidad na ipasauli ang kinita kapag naabutan pa. Kumalat din ang hakang kung pudpud na ang parang ay lilipat sa ibang lugar ang balang. Parang matalinghagang salita. May meaning ang salitang yun. Saka yun. Kinahaponan, pinagbilinan ni Simon ang kanyang mga alita na kapag may naghanap sa kanya na binatang si Basilio, papasukin agad. Sinabi ni Simon sa kanyang mga alita. Nagkulong na ito sa kanyang silid at nag-isip. Dumating si Basilio upang pasalamatan si Simon. Malaki ang pagbabago ng katawan ni Simon, bunga ng kanyang dalawang buwang pagkakasakit. So, nagkasakit pala si Simon. Di natin nakita kasi nasa huling report yun. Ngunit kahambal-hambal ang ng binatang dumating. So, kahambal-hambal o kaya kapuri-puri, parang piyamam sa sumyakoma binatang dumating. Payat na payat, walang kaayusan ang damit at gusot ang buhok. May tulad ang kaniwan sa isang galing sa libingan. Naawa si Simon sa wimpalad na binata. Sorry kung hindi ko mabasa na mabuti kasi hindi ko makita na maayos. So yun na nga. Nung dumating si Basilio na miyamamsas kanyan parang sumiyakaw binata na payat. Wala siyang kaayusan na damit at magulo rin ang buhok. Maitulad mo siya sa parang tao na galing sa libingan. Tama, Basilio, tinindigan natin ang planong pag-ipaglaban, sabi ni Simon. Tayo ang dapat maging tinig ng pagkakapantay-pantay, isang mabuting pangitain ang pagdating mo. Nag-aalab ang apoy sa puso ko, sabi ni Simon. Tahimik na pinakinggan ni Simon si Basilio na pinarusahan siya sa lumikha dahil nilimot ang kasawiang dinanas ng kapatid at ina. Wala na siyang ibang nasa isip kundi gantian ng sama ang sama. Hindi na niya ipagkakait ang kanyang tulong. Nanginginig ang mga mata ni Simon. Nagpasalamat kay Basilio dahil binawi nito ang ilang pagsalinlangan. Umaliwas ang mukha ni Simon. Dito lang nagtatapos ang aking reporta. Ituloy din to ni Miss Jamila de Rindigan.
At saka may mga salita rin dito na isusulat ko rin sa written report. Katulad na lang ng word na haka-hakang at saka kahambal-hambal. At saka baka ilagay ko rin dun kung anong meaning o kaya kahulugan na sinabi dito ni Simon na o mga sinabi dito ni Simon. At saka mahanap din sa written report yung mga kahulugan dito sa kwentong ito. So, yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig at saka sorry po kung hindi maintindihan kasi yun na nga, hindi ko rin masyado maintindihan. At saka kung mabagal ako magbasa kasi hindi ko makita na maayos, hindi ko to cellphone. So yun, salamat sa pakikinig. Ngayon ay tatalakay naman natin yung kadugtong ng sinabi ni Abdul Raji. Nawala na ang panglupaypay ni Simon noong hindi pa siya hari ng kalooban dahil umibig. Ngunit ngayon wala na ang sinisinta, wala na ang pag-uurong sulong. Nung si Simon daw na hindi pa daw siya hari ng kalooban dahil daw yung sa may kasintahan siya. Pero ngayong wala na siyang kasintahan na parang wala na daw siyang inuurungan. Ganun. Giyakin mo Basilio ang mga kabataan upang lumahok sa ating pakikidigma. Yung parang daw, parang yayayain mo yung dapat daw yayain ni Basilio yung mga kabataan sa makikipaglahok para sa digmaan. Isinama ni Simon ang binata sa kanyang laboratorio. May katangi-tanging ayos ang kanyang inilabas. Inilantad ang loob ng sisidlang ilaw. Nitrogliserina po ba ang laman ng sisidlang bakal? Tanong yun ni Basilio. Yung nitrogliserina na yung na-search ko is parang daw siya, gamot. Basta nakita ko lang yung picture niya, gamot siya na nakalagay sa bote. Sagot or tugon naman ni Simon, sabi niya, higit itong matapang kaysa dinamita. Dinamita naman na parang sumabog daw, pinasabog. Yan. Tapos daw na ipinaghahalo ito ng mga luha ng mga inaapi sa lipunan at mga tinapak-tapakan dahil sa walang lakas. Yun yung dinugtong ni Simon sa sinabi niya. Doon sa sinabi niya yung napagtanto ni Basilio na malapad ang tao ang namamatay na may umiiyak at nagiiwan sa puso ng malinis na gunita. Gunita naman na yan yung parang nag-aalala. Yun. Malinis na gunita, parang nag-aalala. Ang isang wagas na alaalang na hindi nadungisan ng isang nilalang ng damdaming lumalawak sa katagalan ng panahon. Yun lang po.